Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Ate Estela at welcome muli sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga bagay na sensitibo pero napahalagang maintindihan lalo na pagdating sa katawan, isip at emosyon ng lalaki. Ngayong araw may isang subscriber tayong nagpadala ng tanong na tahimik na pinagdadaanan ng maraming lalaki. Maraming salamat. Salamat sa iyong tanong. Diretso kong sasabihin, hindi agad masama ang pagpapalabas. Pero nagiging delikado ito kapag parati sobra at wala ng kontrol. Kaya unahin muna natin ang mga posibleng masamang epekto dahil ito ang dahilan ng iyong pag-aalala. Nagiging addiction o dependency. Kapag ginagawa mo na ito, kahit ayaw mo na, pagod ka, kahit may mas mahalagang gawain ito, ay malinaw na senyales ng dependency. Nasasanay ang utak sa instant pleasure at nahihirapan ng magpigil o maghintay. Nawawala ng gana sa totoong relasyon. Unti-unting bumababa ang interes sa partner. Nababawasan ang effort lambing at emotional connection. Sa huli nagiging malamig ang relasyon kahit walang malinaw na dahilan. 3. Panghihina at kakulangan ng enerhiya. Ang katawan ng lalaki ay may limitasyon. Kapag araw-araw at madalas maraming lalaki ang nakararamdam ng panghihina, antok, kawalan ng sigla, mas ramdam ito ng may edad dahil mas mabagal na ang recovery ng katawan. 4. Hirap mag-focus at bumababa ang productivity. Kapag palagi itong nasa isip, bumababa ang konsentrasyon, nahahati ang atensyon sa trabaho o pag-aaral at bumababa ang kalidad ng ginagawa. Maraming lalaki ang pumapasok sa cycle na gawa, guilty, stress, ulit. Ang cycle na ito ay unti-unting sumisira sa kumpiyansa sa sarili at mental health. 6. Posibleng problema sa performance. Kapag nasanay ang isip sa sobrang stimulation, nagiging mahirap ang natural na response sa totoong intimacy. Hindi ito agad pisikal, nagsisimula ito sa utak. Ang katawan ay nagbibigay ng babala. Kung may hapdi, pamumula o sugat, malinaw itong senyales na sumosobra na ang ginagawa. Mas pinipiling mag-isa kaysa makihalubilo, unti-unting lumalayo sa kaibigan at pamilya na maaring humantong sa isolation at lungkot. 9. Hindi natutugunan ang ugat ng problema. Kapag ginawang takas sa stress, lungkot o problema, hindi nito inaayos ang pinagmulan ng pinagdadaanan. Pinapatagal lang nito ang problema. 10. Maling pananaw sa sex at intimacy. Kapag nasobrahan at may maling impluensya, nagkakaroon ng unrealistic expectations at maling konsepto ng relasyon na nakakasira ng respeto at tunay na koneksyon. Ngayon tingnan natin ang mga posibleng benepisyo. Kapag may limit, may disiplina at may tamang pananaw, nakababawas ng stress at tensyon. May pansamantalang ginhawa dahil sa hormones na inilalabas ng katawan. Ngunit ito ay panandalian lamang, hindi pang matagalang solusyon. 2. Nakakatulong sa mas maayos na tulog. Pagkatapos bumabagal ang nervous system, kaya mas madaling makatulog. Kapaki-pakinabang ito lalo sa mga taong hirap matulog dahil sa tensyon. Mas nakikilala ang sariling katawan. Lalo na sa kabataan, nakakatulong ito para maunawaan kung ano ang normal at ano ang senyales ng sobra. 4. Nakababawas ng sexual frustration. Sa tamang limit, nababawasan ang pressure at pagkainip, kaya naiwasan ang padalos-dalos na desisyon. Maaring makatulong sa prostate health para sa may edad. May ilang pag-aaral na nagsasabing ang regular, ngunit hindi sobra na pagpalabas, ay maaring makatulong sa daloy ng fluids sa prostate. Para sa iyo na nagtanong, hindi masama kung paminsan-minsan at kontrolado, masama kung parati at hindi mo na makontrol. Ang mahalagang tanong ay hindi, ginagawa ko ba ito, kundi kaya ko pa bang pigilin ang sarili ko? Maraming salamat sa iyong tapang na magtanong. Ang tunay na kalalakihan ay hindi nasusukat sa dami ng ginagawa, kundi sa disiplina, kontrol at pag-unawa sa sarili.